Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love. Mike at Finn, ang araw na ito, katulad ng binanggit sa simula ng misa, ay isang araw ng pasasalamat. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Na-touch siya sa mga anak niya. Kumbaga na ano siya. Tuwa siya. Sabi, tingnan mo nga naman yung sakripisyo natin sa mga anak natin. Ngayon sila na. Take my hand, take my whole life too, for I Ay, siyempre, mamayaan mo kung ano ba, scale of 10, 10. Sagad-sagad talaga ng pagmamahalan. Hindi kayo siguro maniwala, o maniwala kahit hindi. Yung magbuhat nung kinasal kami ng January 1, 1978, isang plato lang ang pinagkakainan namin. Namana namin sa mga magulang ko. Mike, kailanman ay di kita pagtataksilan. Isuot mo ang at pakaingatan ang singsing na ito ng siyang tanda ng ating pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. can't help falling in Sa tagal ng pagsama namin, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Love you, Daddy. I love you, Mike. for I can't help falling in love with you. Brother Mike at Sister Finn, nakarating, natapos na yung silver, natapos na yung gold, natapos na yung ruby. Kaya ngayon, go for the gold. I'm standing in timeless dream of light mists with pale amber rose. Feels like I'm lost in a deep cloud. Karoon tayo ng malaking pangunawa, malaking puso, at malawak ang ating kaisipan. Umabot tayo ng 45 years na ating pagsasama ay walang makakatumbas. Those days of warm rains come rushing back to me. Miles of Yung ano siya, makir kasi siya. Number 1. Mahalaga siya. Hindi, kaya mapapamahal ka talaga sa kanya. secret moments shared in the heat of the afternoon. Out of the stillness, soft-spoken words. Oh, say it. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you always, forever, near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. Finn, kailanman
kita pagtataksilan. Isuot ko at pakaingatan ang singsing na to ng isang sano ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. And every say you love me forever, never stop, never whatever, near and far and always and everywhere, and everything. Say it again, I love you, always, forever, near and far. At naway, mahigit pa sa ginto, dumating kayo sa diamonds because diamonds are forever. Say it again, everywhere. I will be with you, everything. Say it again. I love you, always, forever, near and far. Closer together, everywhere. I will be with you, everything. I will do for you. Love is lost and love is found. It gets you high, then pulls you down. It brings you to your knees, then comes and sweeps you off your feet. Love is blind but helps you see. It makes you cry, makes you believe. It spins you round and round, then puts you back on stable ground. But I would do it all. I would do it all. I would do it all again with you. Love is wrong and love is right. It's a patient heart with tired eyes. It'll bring you to the end and show you where your life begins. Sabi ng isang preacher, a short homily moves the heart, while a long homily moves the chair. Pagdasal po ninyo ng ating sermon ay maikli upang makatawag pansin sa ating isip at puso. At tandaan ninyo, isa lang ang kasalanan dito sa mundo na hindi mapapatawad ng Diyos. Lahat ng kasalanan mapapatawad ng Diyos. Pero merong isang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos. At yun ay matulog sa harap ng isang paring nagsesermon. At alam nyo kung ano ang parusa doon, hindi na kayo magigising. Subukan nyo ngayon. Mike at Finn. Ang araw na ito, katulad ng binanggit sa simula ng misa, ay isang araw ng pasasalamat. Ngunit sa bawat biyaya na tanggapin natin sa Panginoon, ito ay may kakabit na pananagutan. Kaya kung tayo nagpapasalamat ngayon, dapat maging handa rin tayong magtalaga muli ng sarili bilang tugon sa biyayang tinanggap natin. Narinig natin sa mga pagbasa
kung paanong ang ubasan ay inalagaan ng Panginoon, ngunit hindi nagbigay ng mabuting bunga. Kaya't ipanalangin natin na sa buhay ng bawat isa sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay suklian ng kapwa pag-ibig, sapagkat ang bawat isa sa atin ay sinta ng Diyos. That each one of us is a beloved of God. Kaya nga, sa ating pagdiriwang ngayon ng ika-45 taon ng kasal ni na Mike at Pin, ay tunay na ipinahayag sa atin ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanilang buhay, sa buhay ng sambayanan, at sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan natin, hindi kaya ng Diyos pabayaan ng tao. Hindi kaya ng Diyos lumayo sa tao. Tayong tao ang lumalayo sa Kanya. Kaya nga, napakagandang pagkakataon itong pagdiriwang na 45 taon ng kasal. Ako'y tuwang-tuwa kapag ako ay nagpe-preside sa 25th anniversary, 40th anniversary, at ngayon 45th anniversary, at doon sa 50th anniversary. At ako'y diwang na sa mag-asawa ng 60th wedding anniversary. Kaya naalala ko tuloy, yung kaibigan kong nagdiwang ng 60th wedding anniversary, nung sila ay nagdiwang, may Alzheimer na yung lalaki. Pero nagsimula yung Alzheimer ng lalaki pagkatapos ng 50th wedding anniversary. Ngayon, pagkatapos ng 60th wedding anniversary, namatay yung lalaki. 5 taon na ang nakararaan at sinasabi sa akin ng babae, Father, miss na miss ko pa rin ng asawa ko. Kasi meron siya sinasabi sa akin araw-araw, mula nung day 1 na nagsama kami, hanggang doon sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Bagamat nagka-Alzheimer siya, hindi niya nalimutan yung sinasabi niya sa akin sa araw-araw pagkagising natin. Ewan ko kung kaya ito ni Brother Mike. Sabi sa akin, Father, ganito po kasi. Pagkagising namin sa umaga, titingnan ako nung mister ko at sasabihin sa akin, Good morning, my beautiful wife. Araw-araw daw iyon. Brother Mike, kaya mo ba iyon? Good morning, my beautiful wife. Pinayo ko yan sa CFM, Christian Family Movement, a couple-oriented movement in the church. Sabi ko, bukas pagkatapos ng meeting na ito, sabihin niyo dun sa mga asawa ninyo, Good morning, my beautiful wife. Nung susunod na meeting, sabi sa akin ng isa, Father, mali naman po pala yung tinuro niyo sa amin. O bakit po? Kasi sinabi ko yun sa asawa ko, Good morning, my beautiful wife. Ang sabi ng asawa ko, Hoy, umagang-umaga, huwag mo nga akong paglululokohin. Mga kapatid, ano man ang sabihin ng mag-asawa sa isa't isa, na taglay ang pusong bukas sa pag-ibig at pag-unawa, iyon ay totoo. Kaya nga, nasabi sa Frances, sa babae, Elle n'est pas jolie, mais elle est belle. She is not pretty, but she is beautiful. No? She is beautiful. Kaya kapag sinabi ng mag-asawa sa isa't isa na mahal kita, sinasabi doon sa isa't isa, maganda ka, pogi ka, dahil maganda ang kalooban mo. Kaya nga, nung tinatanong ko si June, ano ba ang pagkakilala mo sa magulang mo? Ang sabi niya sa akin, malapit po sila sa simbahan, aktibo sila sa mga gampanin sa simbahan. Kanina, habang papunta kami rito, sabi ko, hindi ko pa nami-meet yung mga magulang ni June. Ano kaya ang sasabihin ko? Naalala ko yung sabi ni Santa Teresita ng Niño Jesus, Saint Teresa of Child Jesus. Sabi niya,
binasa ko yung kanyang talambuhay sa Frances. Ang sabi niya, Dieu nous a donné des parents plus dignes du ciel que la terre. Anong ibig sabihin nito? God gave me parents more worthy of heaven than of earth. Brother Mike at Sister Finn, nagsumikap kayo na tunay na magmahalan, palakihin ang inyong anak sang-ayon sa ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko. At nakita naman ninyo kung ano ang naging bunga. Naalala ko ang pamilya ni Santa Teresita sapagkat siyam din ang naging anak. Kaya lamang, 4 ang maagang namatay, bata pa lamang, 5 lamang ang natira. At yung 5 natira na yon, puro naging mongha. 4 ay Carmelite at isa naman ay visitation sister. Wala ngang naging pari, walang naging madre sa mga anak ninyo, walang naging contemplative, pero lahat sila naging talkative. Yan. Ibig sabihin, kumilos sa buhay at sa kanilang pagkilos, binigay din nila ang kanilang sarili sapagkat nakita nila ang inyong halimbawa sa kanila. Kaya nung tinatanong ko si June nung isang gabi, sabi niya, ang buhay po namin parang roller coaster. Marami kaming pinagdaanan, pati ang mga magulang ko. Pero kami nagpatuloy. The journey has had to continue. Kaya ngayon, nakarating tayo dito sa 45th year. At dito natin makikita na tunay nga, ang pag-aasawa ay tawag ng Panginoon. Katulad ng sa pagpapari. Katulad din doon sa single blessedness. Yung hindi nagpari, hindi nag-asawa, pero nanatiling tapat sa Panginoon. Kaya doon makikita natin, mayroong tawag. 3 bagay for every vocation. There's a call, there's a free response, and fruitfulness. Ngayon, may tawag ang Panginoon. Halimbawa, sa pari, hindi sapat na gusto mong magpari. Kailangan makita mong tawag ito ng Panginoon para sa iyo. Gusto ng Panginoon ito para sa iyo. Ganon din sa pag-aasawa. Sa simula't simula pa, ang pagsasama ni na Brother Mike at Sister Finn ay tawag ito ng Panginoon. Kasi maraming pagkakataon sa inyong buhay, una, nung hindi pa kayo magkakilala, di ba, Brother Mike, hindi naman Sister Finn ang unang crush mo? Ha? Totoo yan. Ikaw din, Sister Finn. Hindi naman si Brother Mike ang unang crush mo. Pero nung nagkakilala kayo, marami ng pagkakataon sa inyong buhay hanggang dumating ang araw ng inyong kasal na inaakay kayo ng Panginoon sa isa't isa. Hindi ba? Ganong katagal ba kayo nagligawan? 6 months ba? O 6 months. Doon sa 6 months na yon, nagtampuhan kayo. Doon sa 6 months na yon, maaaring meron kayong mga alinlangan. Pero inakay kayo ng Panginoon sa isa't isa. Dito natin makikita sa kasal, ang babae ay handog ng Diyos sa lalaki at ang lalaki ay handog ng Diyos sa babae. Kaya't dumating kayo sa araw na tunay niyong itinalaga ang inyong sarili sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayanan na kayo magsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, sa paghihikahos at kasaganaan hanggang sa wakas ng inyong buhay. Natatandaan pa ba ninyo yung panalangin iyon? Yung mga kinasal na hindi natatandaan yung panalangin iyon, maaring yung babae ay nag-Sharon Cuneta. Nalito at pagkatapos naghiwalay. Pero kung buong-buo sa pag-isip at puso ninyo na tunay niyong tinanggap ang biyayang binigay sa inyo ng Panginoon, tunay kayong magsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan,
sa paghihikayos at kasaganaan hanggang sa wakas ng aming buhay. At doon natin makikita kung paano ang dalawang tao ay tunay na close. Hindi sapat na magtabi ang dalawang katawan para maging close. Ang pagiging close ay kapag may pagkakaisa ng diwa at puso o ng isip at puso. Yon ang tunay na close. Kaya sa mag-asawa, nasabi nga, bakit itong mag-asawang ito magkamukha na? Kasi mayroong pagkakaisa ng diwa at damdamin, ng isip at ng puso. At yun ang tunay na magbibigay ng bunga. Kaya kung may tawag ang Panginoon, may malayang pagtugon. At sa malayang pagtugong ito, tatanggapin ng isa't isa ang lahat. It's always a package deal, no? Kaya, Sister Pin, tanggap mo ang lahat kay Brother Mike, hindi ba? Including his dandruffs and his body odor. No, yan. Ikaw din, Brother Mike. Tanggap mo ang lahat kay Sister Pin, pati ang kanyang sumpong at pagtatampo. Kasi package deal. Ganun din naman sa pagpapari, lahat tatanggapin mo. Lahat dapat kilalanin mo at kausapin mo. Bata, matanda, may ngipin at wala. Maganda o pangit. Marami po nagtatanong sa akin, bakit sa edad ko, 72 na po ako, bakit hindi daw ako nagsasalamin? Ang sabi ko, kasi hindi ako tumitingin sa pangit. Maganda lahat ang nakikita ko. Ngayon, malayang pagtugon. Sa malayang pagtungong ito, mahaharap mo ang lahat dahil alam mo na ang Panginoon ang tumawag sa iyo at ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo ng liwanag ng isipan, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang kayong dalawa ay maglakbay patungo sa natatanging layunin ng buhay. At ikatlo, fruitfulness. Talagang naging mabunga, hindi lamang sa inyong mga anak na siyam, kundi sa kagandahan ng buhay may asawa na ipinakita niyo sa sambayanan. Naalala kong muli ang magulang ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Kasi yung lalaki, yung ama niya, santo na ngayon yung mga magulang niya, no? Si San Luis Martin, Louis Martin. Gusto magpari, pero hindi natuloy dahil may edad na siya at hindi matutong maglatin. Kasi nung araw Latin talaga lahat ang pag-aaral sa seminaryo. Ang babae naman, si Zeli, si Santa Zeli ngayon, ay nais magmadre. Pero nung mag-apply siya sa kumbento, ang sabi ng mga madre, mas karapat dapat kang mag-asawa at mag-alay ng mga anak para sa Panginoon. Ito nga ang nangyari. Nung una, ayaw nilang magtabi kasi gusto nila Josephite marriage. Ang Josephite marriage, hindi magtatabi yung mag-asawa. Kaya pagkaraan ng 8 buwan, nakatagpo nila yung kanilang spiritual director, ang sabi sa kanila, hindi iyan ang layunin ng pag-aasawa. Dapat magtabi kayo at magkaroon ng anak na iaalay ninyo sa Panginoon. Palalakihin ninyo bilang mga mabubuting Kristiyano. Nagtabi nga sila at sila ay nagkaroon ng 9 na anak. Si Brother Mike at Sister Pin nagkaroon din ng 9 na anak. Naalala ko tuloy yung isang kwento, meron daw sa Pransya na mag-asawa. 10 taon na hindi magkaanak. Kaya ang sabi ng kanilang spiritual director, magsindi kayo ng kandila sa Lourdes at tiyak na magkakaanak kayo. Nagsindi nga ng kandila sa Lourdes, taon-taon sa loob ng 7 taon, naka-7 anak. Pagkaraan ng 7 anak, ay dumalaw yung spiritual director sa bahay nila, wala yung mag-asawa, bumalik daw sa Lourdes. Ang sabi ng kasama sa bahay, wala po sila dito, nasa Lourdes po. Ang sabi nung
Pare, bakit magsisindi pa ba sila ng kandila? Hindi. Bumalik po sila sa Lourdes para patayin na yung kandila. Yan. Natapos sa ikasyam na anak, pinatay na ang kandila, pero ang pananagutan ay binalikat pa rin. At ngayon nakikita natin ang bunga ng kanilang pagsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, sa paghihikos at kasaganaan. Nais ko magtapos sa pagpapahayag na ang katapatan ng mag-asawa ay saksi para rin sa amin, mga pari, na maging tapat sa aming paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, sapagkat ang bukasyon ay tawag ng Panginoon at ang tatlong bukasyon ay magkakaugnay bilang tanda ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat tao, sa buhay ng sambayanan, at sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang padalangin namin sa inyo, Brother Mike at Sister Finn, nakarating natapos na yung silver, natapos na yung gold, natapos na yung ruby. Kaya ngayon, go for the gold. Panalangin namin ito para sa inyo. At naway, mahigit pa sa ginto, dumating kayo sa diamonds, because diamonds are forever. Amen. Sa kanyang pagpapala at palagi ang pagtuwang, ipinagkakatiwala niya sa inyo ang pananagutang mamuhay lagi sa pagkakaisa, sa pagdadamayan sa hirap at dusa, sa ginhawa at lusugan, ay magsamahan at maging tapat sa pag-ibig magpakailanman. Sa inyong paglingon sa pinanggalingan, kaysa ninyo sa pagdala ang ating Kristiyanong sambayanan na ang hindi ay pagpapala ng buong may kapal upang kayo'y makarating sa paroroonan. Minamahal ko, Brother Mike at Sister Finn, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, magharap kayo ngayon. Magharap kayo. Mike, sa harap ng Diyos at sa kanyang sambayanan, muli kong sinasariwa ang aking pasya nung tipanin kita nang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, sa pag-iikaw at kasaganaan, hanggang sa wakas ng ating buhay. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatangi karugtong ng aking buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Pin, sa harap ng Diyos at ang kanyang kasambayanan, muli kong sinasariwa ang aking pasya nang tinipang kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa't ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo itong mag-asawa na nag-iisang palad. Pagniningin mo po ang lahat ng oras ng kanilang buhay. Ang pagsasama nila ay patuloy na maging dalisay at wagas. Sa puso at diwa, lagi sanang silang magkaisa at naway maging matatag sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at magpakailanman. Ngayon mga kapatid, bilang pagpapatunay ng simbahan, muli kong pinagtitibay at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay babasbasan natin ang inyong mga singsing. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Brother Mike at Sister Finn. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Oh. Pin, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot ko at pakaingatan ang singsing na to na isang ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mike, kailanman ay di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito ng siyang tanda ng ating pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pin, kailanman hindi kita pababayaan. Muli kong inilalagak sa iyo ang mga handog na to ng tanda ng pagpapahalaga, aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ang ating mga anak at mga apo. Sa ngalan ng Ama, ng kanyang Anak, at ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Salamat, Mike. Muli kong tinatanggap ito. At ako'y nangangako na patuloy na magiging katuwang mo sa wastong paggamit ng ating kabuhayan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. The day that I met you, the world had just spit me out. On my way to the bottom, sure I'd never be found. Then you saw me for me, made me believe in myself. On the day that I met you, it all turned around. You said close your eyes, don't look down. Fall into me, and I'll catch you, darling. We'll dance in the street like nobody's watching. It's just you and me, and the song on repeat in my head, playing over and over. I'm drunk on your voice, high on the moment. I'd fall for you twice. If that's what you wanted, I'd give you my life. From now till forever, I'm falling in love with you over and over again. Until I had met you, there was no sun in my sky, no mirrors for monsters, and no love inside. Then you walked down those stairs, and I knew my heart wasn't mine. On the day
said close your eyes, I got you now. Fall into me and I'll catch you, darling. We'll dance in the street like nobody's watching. It's just you and me, and the song on repeat in my head, playing over and over. I'm drunk on your voice, high on the moment. I'd fall for you twice. If that's what you wanted, I'd give you my life from now to we're standing on the edge of our forever, all we've dreamt of, and I never want this moment to end. Oh, as sure as the day breaks and the night falls and the stars wake, oh, I know this is where it all begins. Oh, 'cause we are where we're meant to be. Oh, and I will love you till the end. Every moment breathe it in, just to have you by my side. Oh, time after time, when I close my eyes to sleep, I will find you in my dreams for the rest of my life. Oh, time after time. I can feel it all around me, every moment, every heartbeat. Oh, this love is like I've never known before. So let's run and never look back. Oh, I know that what we have is everlasting and will be forevermore. Oh, and I will love you. Hello, good evening everybody. Kamusta po kayong lahat? Masayang-masaya po ako at dumating po yung kapatid ko at sinurpresa sila ng hindi nalalaman nila ng mga anak niya. Mahal na mahal sila ng mga anak nila. Kaya tuwan-tuwa ako at natutuwa akong napapaiyak kasi ang liga-ligaya ng mga kapatid ko. Hindi nila alam yung surprise. Kaya, ayun, ang ligaya nila. Pati mga bata, pati mga anak nila. Talagang magagaling, lalo na si John John. Nagpapasalamat ako kay John John, kay Father, nandyan ba si Father? Sa mga grupo ni John John na nagtumulong dito sa lahat ng event. At saka mga choir. Ang galing nila. Nakakatuwa. Magagaling talaga sila. Pati yung mga kamag-anak, tulong-tulong. Talagang walang alam yung dalawang couple. Secret talaga. Secret. Lahat kami alam namin pero sila hindi nila alam. Kaya yun, tuwan-tuwa naman sila na umiiyak daw sila. Pati ako umiiyak kaninang kinakasal sila. Nakakatuwa. Kaya pagpatuloy nyo yung pagmamahal yung dalawa. At alam ko mula sa pool talaga nagmamahalan yung dalawang yan. Talagang hindi sila nagkakahiwalay. Lagi silang magkadikit. Oo. Kaya love na love ko yan, mga mag-asawang yan. Kaya yun lang, salamat at nairaos yung kanilang wedding. Thank you very much. Good evening. Napakaswerte mo. Isa ka sa mga 8 tayong magkakapatid.
ikaw ang tanging maganda. Kahit na naghirap ka, pumunta ka sa Amerika, ngayon, yung mga anak mo, at least, lahat sila nagtatrabaho na. Proud ako. Proud dun ka. You are a member of Proud dun ka. Basta, yung mga pamangkin ko, ingatan lang natin ang pangalan natin na binigay sa atin ng ating tatay nasa taas na. At na sabi ni nanay, gusto niya pumunta, kaya lang napagod masyado. Maraming tao, tsaka eto nga ako, pinagpapawisan na ako eh. Congratulations ulit. Ay, asawa. Dati kong boyfriend, ex-boyfriend ko. Asawa ko na ngayon. Wala ba kayong palakpakan dyan? Wala ba kayong mga kabay? Nag-enjoy po ba kayo? Nabusog po ba kayo? O ngayon, malalasing na tayo. Salamat po sa lahat ng taong nandito. Salamat po at tinulungan nyo kaming i-celebrate etong araw na to para kay Mom and Dad. Salamat sa pag-surprise sa kanila. Salamat po sa lahat ng effort ni Kuya Jun. Number 1 si Kuya. Pwede ba tayong magbigay ng masibagong palapakan para kay Kuya Jun? Siya talaga. Woo! Kuya Jun, nilagay mo na dito saglit. Kung hindi dahil sa kanya, siya talaga yung punot dulo dito. Si ating kuya, sa kanya natin well-deserved. Pwede ba tayo makakuha ng maraming palakpakan para sa kanya? Wala tayong ganito kundi dahil kay God at syempre dahil kay Kuya Jun. Thank you so much, Kuya. At the same time, sa aming mga kapatid. Ayan. Wow! Akit na muna tayo. Sasayaw tayo uli. Tara na. Tara. Ayan, nandoon na sila. Anyways, hindi ko na papahabain to kasi magsasayawan pa tayo. Sasabihin ko lang po, salamat po kasama namin kayo ngayong araw. The stuff and everything, the foods, the lights and sounds, lahat. Yung natin, maganda yung 360 natin. Coordinator, at ang ating napakagandang MC, syempre, si Father, headed by Mr. Ronald Santos, the photo and videographer, syempre, lahat yan bibigyan. Yung ating Sir Jay, yung ating DJ na si DJ Silverbugs. Palakpakan naman!
nagsimula ako sa aming magkakapatid. Ask me why. When I was conceptualizing this tribute to my parents, iniisip ko, ano ba yung best tribute na pwede kong gawin to share to everyone, okay? Hindi naman mahirap kasi knowing us, 9 children, ang bilis, di ba? So what's the best I had in mind was, what can best define my parents? That's why I started with my siblings. Kasi ang definisyon ng isang magulang ay makikita mo kung paano nagsilaki ang kanilang mga anak. That's why we started my tribute with how we grew up. Nakita niyo naman siguro from our infancy up to the graduation. And until today, nakikita niyo naman kami kung gaano kami kakukulit. So kung ano nakikita niyo sa amin bilang mga anak ni Mike and Pina, may intindihan niyo at hindi niyo na kailangan magtanong kung sino si Mike and Pina. Because Mike and Pina is defined by their children. Let me call them one by one. Although not every one of us are here, but I'd like to introduce to you to all my siblings, okay? The first sibling that I have, the eldest is my kuya, who happens to be in the States, and I'm sorry, he can't be with us here tonight kasi nagkaroon lang ng work constraint. Yeah, he's married with Ate Sheila. Can we flush it again, please? With Ate Sheila and my two, my nephew and my niece. They're back in the States in Nevada. Next is me, of course, I'm the second, obviously. Pero mukha ba akong matanda? And next, let me call, my brother who happens to be in Dubai, hindi rin siya nakauwi. Si McDonald. And now we call her Michelle. Akit ka dito. Papakilala. She's the fourth. Okay? I'm the second. Third is Donald. Now we have the fourth, Michelle here. She's already married. She's Mrs. Pascual now. Then now we call on Mark. Mark Anthony. Then Christine. Kami ang unang mga nagsilaki kasi kung hindi nyo natatanong, kaming pamilya, pinanganak kami 1 year at a time. So my kuya was 1980, I'm 1981. I don't look like one, right? Let me convince myself, I don't look like one. I'm 1981, the third is 1982. Then Michelle is 1985, Mark is 1986. Christine is 1987, and Melissa was 1988. Akala namin, 7 lang kami. For the longest time. Akala namin 7 lang kami. Kasi hindi na sila nag-conceive. Hindi na sila nag-try ulit mag-conceive. Kasi ang hirap na ng buhay. Imagine 1988, my 7th sibling was Melissa. Ito na yung time na na medyo pawala na yung mga kano. Pero meron pa naman. Pero medyo nangingilag na sila. Then 1991, pumutok yung Mount Pinatubo. Then 1991, pumutok ang Mount Pinatubo. Then kasunod nun, umalis ang Naval Base. At ang hirap ng buhay. Alam niyo yun lahat. Sa mga generation ng mom and dad. Alam niyo lahat na 1992, sobrang bagsak. Ang ekonomiya, sobrang bagsak kami. So hindi na namin iniisip na masusundan kami. Then Mikey came. 1993. Imagine 1993, 1988, 5 years hindi na namin iniisip na magkakapatid pa kami. So si Mikey, very pampered. Sobrang mahal namin yan. Pero ang hirap ng buhay noon, sobrang hirap. Sasabihin ko sa inyo, dumating kami sa Pampanga, nakita namin yung kapatid namin, piyesta, nakasalampak siya sa lupa. She was so dirty, walang diapers, kasi ang hirap ng buhay, inuwi siya doon. Tapos, fiesta yun ang minalin. Then, pag iuwi na namin, awang-awa yung mom ko kay Mikey. Sobrang awa siya, dinampot niya kagad yung anak niya kasi awang-awa siya, yung anak niya nakasalampak sa lupa, walang diapers. Then umuwi kami, Bimogyo. Ginagawa yung daan. Nagputik. Hindi kami makausad. Walang tubig. Paano dedede yung anak? Hindi naman nagpadede mami ko noon kasi matanda na. Tapos, wala nang lumalabas na breast milk. So, alam niyo ba ginawa namin? Pumatok kami dun sa kapitbahay sa daan para makahingi ng mainit na tubig.
That's how life was. Ang hirap. So yung sinabi kanina ni Father Memeng that we experienced roller coaster, that's really true. You know this house? Look at this house. Ikot kayo, ikot yung paningin nyo. And siguro nakita nyo dun sa taas, sa labas, right? We almost lost this house. Do you believe that? We almost lost this house sa sobrang hirap ng buhay. But what kept us strong? You ask me why. Ask me why? Ano ba yan? Prayer meeting to. It's because of my dad. You know, my dad became a lay minister 25 years ago. Alam nyo ba, nung mga bata kami, sobrang disiplinaryan yan. Takot na takot kami pag narinig namin to. Psst. Psst. Nandun kami sa second floor ng unang bahay na yan. Magkakapatid kami hanggang, I guess, nandun kay Mark, no? Right? Mark. Pag narinig na namin yung psst, Diyos ko, unahan kami ngayon yan sa aparador. Magsusuot kami ng shorts. Dodoblehin namin hanggang 3. You know why? 2 bagay lang ibig sabihin kung bakit may psst. Alam niyo kung ano? May ginawa kang mali or may ginawa kang tama. Pero syempre, bata ka, gusto mong protektahan yung puwet mo, mapapalo kasi ng sinturon. So pagka meron kang ginawang kasalanan, magtitinginan kami mga kakapatid, sasabihin namin sino may kasalanan. Kasi isipin namin, merong isa sa amin gumawa ng kasalanan. Pero pagka isa lang gumawa ng kasalanan, lahat kaming 6 dadapa. Lahat kaming 6 mapapalo ng sinturon. Ay, 5 lang. Sorry, 5 lang. Wala pa yata si Mark noon. Ay, kasama. Ay, wala pa si Teta. Wala pa si Teta. My dad was a disciplinarian until he became a lay minister. When he became a lay minister, he stopped smoking. He stopped whipping us. Alam mo, hindi ko makakalimutan, Dad. Ngayon ko na nare-reveal sa'yo. Nahampas mo ako ng sinturon. I was so angry at you. Sabi ko, pag tanda ko, gagantihan kita. Pero Dad, ito na yung ganti ko sa'yo. My dad was a disciplinarian, pero at the same time, he is a very loving father. Siguro naman nakikita niyo sa amin, di ba? May iba-iba kaming personality, iba-ibang klaseng tao. We evolved into this person right here because my dad was a disciplinarian and a very loving father. He's getting old. And this for you, Dad. Si Mami, in 1970... Gusto niyo ba malaman ko na story ng love story ng parents ko? Gusto niyo? You wanna hear it? You wanna hear it? My dad and my mom got married after 6 months of courtship. Would you believe? In 1978, 6 months of courtship. So that's unbelievable, right? To those who are here during that generation, pagka 6 months mo lang niligawan ng babae, unbelievable yan. Dapat mga 1 year, 2 years, 3 years at least, di ba? But you know what my dad did? Ask me why. Ay, what? Ask me what? What did my dad did? Tinanan niya yung nanay ko. Kakatapos lang niya ng college, gustong-gusto niya yung mom ko. Aminin mo yan, Dad. Well, siya na rin nagsasabi, gustong-gusto niya yung mom ko. So, gagawa daw siya ng paraan. Kailangan lang daw diskarte. So, graduate siya ng college, March. So, pumasok siya sa negosyo. Tapos yung mami ko nasa Bagong Palengke, yung Isbakbak, at yung daddy ko nasa Pag-asa Market. Pero yung daddy ko, manliligaw sa mami ko, at may mga iba pang manliligaw, anong gagawin niya? Pariringgan niya yung mga manliligaw. Sasabihin niya, oy, pakisabi kay Pina, hindi tuloy yung beach namin. Pero sa lalaki, during that time, pag narinig ng lalaki na yung babae merong kasama sa beach, ibang usapan. Aalis na yung mga lalaki. So yung dad ko, ganun ang ginawa. Pag kami nanliligaw sa mami, sisirain niya yung diskarte ng lalaki. Ang gagawin niya, sisirain niya para hindi naman ligaw. Kunwari, silang dalawa na magkatipan. To make the long story short, inuwi niya si mami.
And the story evolved in 1978 up until today. Hey, quiet. Move out. Noisy. Get out. Alam niyo ba, since 1978, my mom really experienced everything. Nakikita niyo maganda yung mom ko, right? Tama ba? Agree ba kayo? Magaling lang magdala yan. Kahit walang pera yan sa bulsa, lalabas siya ng bahay, posturang-postura, kompleto ng terno ng damit, kailangan ko anong top niya, yun ang bottom niya, at naka-high heels lagi. Hindi siya magpapahalatang wala siyang pera. Pero ang sabi niya lagi sa mga pinagkakautangan niya during that time, bakit ako makikipaglaban? Alam niyo kung bakit? Kasi may siyam siyang anak. Yung siyam niyang anak, yung pinakikipaglaban niya. Mom, this is for you. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I'll buy a big house where we all could live. I was a sculptor, but I don't know. Or a man who makes oceans, rolling shore. It's not much, but it's the best I can do. And if it's my song, this one's for you. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but that is all. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. You're in the world. Ladies and gentlemen, have you feel it? I sat on the roof and picked up the ones. Well, a few of the locusts, well, they got me quite cross. But the sun is still why I wrote this song. It's for people like you that give turned on. Those are the sweetest eyes I've ever seen. But you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, now that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful
anak ko, si Junjun, nasabi na yata lahat-lahat. Wala na akong sasabihin pa muli. At yung masasabi ko lang sa inyo, sa lahat-lahat po na pumunta, tumalo, at nag-effort, lalo-lalo na sa aking mga anak, ay taus-puso kaming nagpapasalamat sa kanila. At sa lahat-lahat na nag-prepare, nagbigay ng konting mensahe, lahat-lahat na nagbigay ng dalangin para sa ikapagtatagumpay nitong aming 45 year anniversary, wedding anniversary namin ni ng aking dating girlfriend, Pina Agripina Dungka, at ngayon siya ay siyang wife ko, siyang misis ko. Kaya pasensya na po kayo kung sakasakaling halimbawa ko, puyat po kami sa nangyari. Hindi ko malaman kung bakit 2 araw kaming kinwarantin doon sa hotel. Yung pala, meron pala silang balak. Basta, doon kayo. Tulog. Eh, sawa na po ako sa tulog. Kaya, yung pong mga ginawa sa amin, nagpapasalamat kami ng aking asawa si Fina na yung ginawa ng mga bata, ng mga anak namin, na nagkaroon po ng liwanag at nagkaroon ng magandang pagsasama-sama naming magpamilya. Kaya nga, 3 pa po yung wala rito. Yung panganay at saka bunso at saka yung pangatlo. Wala po sila kasi bago po ang kanilang trabaho, hindi sila pwedeng umalis. Yung isa po, yung bunso, nasa 2 weeks lang na destino sa Guam, US Air Force siya. Gusto man niyang pumunta rito para saksiyan yung 45th wedding anniversary namin. Eh sabi ko sa kanila, kung makakaano sa trabaho nyo, i-grab nyo na yan, wag nyo kayong umuwi pa dahil marami pang pagkakataon. Kaya ang ginawa nila, meron po silang Facebook. Sila lang ang nag-usap-usap. Eh kaya pala kung minsan nagtatago-tago sila, sabi nila, doon muna kayo, matulog na kayo. Yung pala, meron palang milagrong ginagawa. Itong ganitong preparasyon na ginawa nila sa amin ay taus-puso kong nagpapasalamat una sa Panginoon, pangalawa sa kanila. At sa aking mga kamag-anak na umalis na sila, yung nasa Manila, yung nasa Pampanga, nandito po sila lahat-lahat kanina. At yung mga kaibigan namin, kayo lahat-lahat, at yung mga kamag-anak namin dito, yung mga Ablasa family, nandito rin sila. At yung mga Silvestre family, nandito rin sila. Yung mga China, mga kamag-anak ni Jacob, Biray, palakpakan po natin lahat-lahat. Nandito rin yung nanay ni Lawrence. Kaya sa lahat-lahat po, una, at nandito po, kung gusto nyo kumain pa, meron pang konting rito. At yung pong nag-catering dito, napakamura po. At inabsorb tayo lahat-lahat. Advertisement. Yun lang po mga kapatid, brothers and sisters. Magandang gabi uli sa inyo at maraming salamat sa ating lahat. Yung mga De La Cruz family, nandito rin sila. Manalili family. Yung Ablasa family. Mga gumanap dito sa sa event na to. Maraming salamat po sa inyo. At kay Father. Si Father pala taga Macabebe, Pampanga. Magaling po siya, malagaling. Bulacan. Tapos yung mga ibang mga kasama natin dito, nandito lahat-lahat. Yung mga hindi ko nabanggit at humingi akong paumanin, maraming salamat sa inyo. At yung mga kapitbahay namin dito sa 22nd place. Maraming salamat po. At kayo na po balang magpasensya kung sakaling halimbawa medyo maingay konti.
Hindi na po masyadong magano yan. Maghintay na naman tayo ng 50 years bago maganap ito. Yun lang po at maraming salamat ulit sa inyo. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman.